Lord, tuloy po kayo sa aking buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 13, verses 16 to 20, and I read it for you. Very truly I tell you, servants are not greater than their master, nor are messengers greater than the one who sent them. If you know these things, you are blessed if you do them. I am not speaking of all of you. I know whom I have chosen, but it is to fulfill the scripture. The one who ate my bread has lifted his heel against me. I tell you this now before it occurs, so that when it does occur, you may believe that I am he. Very truly I tell you, whoever receives one whom I send receives me, and whoever receives me receives him who sent me. Ano ang ginagawa mo pag may bisita ka sa bahay? Naglilinis tayo, nag-aayos tayo ng mesa, naghahanda tayo ng pagkain at iba pa. Gusto po nating maging maayos ang lahat para maramdaman ng bisita na siya ay tinatanggap at siya ay mahalaga sa atin. Minsan pa nga, kahit pagod tayo, gagawa pa rin tayo ng paraan para maging komportable sila. Bakit po kaya natin ginagawa ito? Dahil ang pagtanggap sa iba ay hindi lang tungkol sa pagbubukas ng ating bahay sa kanila. Ito ay pagbubukas ng ating mga puso at buhay para sa kanila. Sa ating pong ebanghelyo, sinabi ni Jesus, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ibig sabihin, ang pagtanggap natin sa iba, lalo na sa mga ipinadala ng Diyos sa ating buhay, ay mismong pagtanggap na rin sa Kanya. Ngunit, papaano nga ba natin tinatanggap si Jesus sa ating buhay? Madalas gusto natin siyang tanggapin kapag maayos ang lahat, kapag handa na tayo, kapag wala ng problema. Pero ang totoo, dumarating si Jesus kahit hindi perpekto ang ating bahay. Dumarating siya sa gitna ng kalat ng ating kahinaan, sa gulo ng ating isip at sa sugat ng ating mga puso. Ang pagkakaroon ng bukas na puso para sa Diyos ay nangangahulugang handa tayong papasukin siya sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Kahit sa mga lugar na nakakahiya, ito ang pagtitiwala na kahit hindi maayos ang lahat, siya ang mag-aayos. Kahit hindi tayo karapat-dapat, pinipili niya pa rin pumasok. At higit pa rito, tinatawag din tayong maging daluyan ng kanyang presensya. Kapag tinatanggap natin ang iba, lalo na ang mahirap mahalin sa ating buhay, ang mga nangangailangan, ang naiiba sa atin, tinatanggap natin si Kristo mismo. Ang puso na marunong tumanggap ay nagiging tahanan ng Diyos. Bukas ba ang puso ko para kay Jesus? Handa ba akong tanggapin siya hindi lang sa salita, kundi sa aking pang-araw-araw na buhay at pakikitungo sa iba? Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tahanan. Hinahanap niya ay ang pusong nakahandang magbukas para sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, turuan mo kaming buksan ang aming mga puso sa iyo. Sa gitna ng aming kahinaan, tanggapin ka namin sa aming buhay ng buong tiwala. Gawin mo kaming tahanan ng iyong pag-ibig at daluyan ng iyong presensya sa iba. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.